What's up guys? Welcome back to another episode of Jobbers Hobby Hour. For today's video, isa itong requested content or requested video ng isa sa mga kaibigan ko at mga nagko-comment na nanghihingi sila ng update sa mga alaga kong isda, guppies and mollies sa ating backyard. So kung bago ka sa channel na to, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, like and share this video, and i-click mo na rin yung bell button para sa mga susunod pang episodes. Simula tayo dun sa dulo ng backyard update natin. So yan, pasensya na guys, medyo makalat dito kasi kakaputol ko lang ng puno na yun para yung direct sunlight tumama dito sa mga tabs natin. Morning direct sunlight lang naman, 2 to 3 hours from 8 to 9. So yan, start tayo dito sa gilid. Meron akong dalawang tab kung makikita nyo. Puno siya ng water lettuce, tsaka meron din siyang konting hydrilla. Yan, wala siyang isda, storage ko lang siya ng mga water lettuce just in case na kailanganin ko o kaya may mga manghingi, yun, may maibibigay tayo. And then dito naman, ito yung rep tab ko, kakabili ko lang nito last 2 weeks, pero last week ko lang ginamit, so medyo nagigreen na yung tubig nya. Dito nakalagay yung mga balloon mollies natin. Ayan, local balloon mollies lang to, ito yung maliliit, hindi yung malalaki. Yan, meron tayong nasa 80 plus fry dyan, fry to juvie, tapos merong adult na rin. Nilagyan ko lang ng banana leaf, ayan, para ma-neutralize yung chemical or yung pH level ng tubig. Tapos yung drainage natin, yung mismong drainage kapag nagde-defrost ng rep, yon, nag-insert lang ako ng hose, ayan kung makikita nyo, tapos yung pinutol na bote ng 1.5, tapos nilagyan ko ng net. So kung saan yung dating drainage, doon na rin. Hindi na ako gumawa ng bago kasi hindi ko kayang i-cut yung rep tab natin. So ito guys yung itsura ng local balloon molly or yung mga low quality. Kung mapapansin nyo, short bodied siya pero hindi siya ganun ka-rounded. Female balloon molly to, pero once magbuntis to, mas magiging rounded siya. At ito naman yung klase ng balloon molly na high quality. Isa itong silver balloon lyre tail molly. Yung size niya mas malaki, yung shape niya mas rounded. Unfortunately, namatay na yung mga ganito kong breed. Dito naman, ayan yung cooler tub. Meron tayo ditong iilang marble molly. Kaya lang nagtatago sila. Medyo shy type. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, may mga marble molly dyan. Ano pa lang to, mga 3 months marble molly. Tapos dito naman, ito yung plant nursery natin. Yung sa last video ko, nandito yung mga polysperma, bacopa, kay kabomba, yan. Tapos meron lang 3 molly na pineapple molly. So yan, ikot naman tayo dito. Dito sa taas, kung makikita nyo, may 2 tab. Ito yung dati kong tab. Ano to, kaya may screen protection sa ibon, sa butike, tsaka sa ano pang predator na pwedeng kumain sa mga fry natin, kasi mga nilalagay ko rito kadalasan mga fry. Dito sa side na to meron tayong 50 plus red dragon snake skin na fry, so kinover ko siya ng screen para iwas na rin sa tutube, kasi pag yung tutube pwede silang mangitlog dito ng larvae nila, taas yun yung kumain sa mga fry. On this side naman merong Dumbo ear mosaic na 2 months old, ay hindi siya 2 months old, 1.5 months na yata to, tapos may fry din nakasama. Isa itong perfect example ng predator na pwedeng puminsala sa mga guppy fry natin. Dito naman sa baba, may makikita nyo merong 4 na timba. Meron pa rin siyang takip na screen para kahit pa paano iwas sa mga butike at sa tutube na mangitlog dito. Dito kung makikita nyo, meron tayong fry na naman, red dragon snake skin din yan. Ayan, hindi ko pa ito nabibilang yung exact count nya. Ayan, ganyan lang setup nya, timba, tapos may tubig, tapos mga plants. Dito naman may isang breeder dito na kaka-drop lang ng fry. Hindi pa natin masyadong makita yung fry kasi kakadrop lang niya today. This side,
meron tayong female breeder. Isa lang, bali gamit na to for future use. Kaya kinikip ko muna sila. Tapos dito rin may dalawang female breeder na ginamit ko sa crossbreeding project ko. So yun, ganyan lang setup nila. Plants, tapos tubig lang, walang aeration. Tapos dito meron tayong diseased na pineapple molly. 4 days na siyang nandyan. Bali nagka-fin rot siya na wala buntot, kaya ganyan siya lumangoy. Hindi siya makalangoy, pero feeling ko wala naman siyang swimming. Basta yun, yung sakit sa molly kung pag na-overfeed. Kasi ko naman siya in-overfeed, tapos ngayon ilang araw na rin siyang hindi kumakain. Wala lang talaga siyang buntot. Dito sa baba, 20 gallons tank. Meron tayo dito, wait, nag-blur. Mga HB Blue Fry. Ayan, ganyan yung setup niya. Meron ding screen sa taas para iwas sa predators. Ano na to? Magwa 1 month na to mga HB Blue na to. Nag-blur. Ayan. Nasa 72 na fry yan. Tapos dito meron tayong 10 gallons. Ganun pa rin. Kasi mga fry pa yan. 10 gallons na merong 70 plus din na Red Dragon Snake Skin. Kung mapapansin nyo yung mga stray natin dito, kadalasan Red Dragon Snake Skin. Dahil ito yung may female ako, yung female na breeder ko dito. Every 2 weeks nagda-drop, tapos sobrang dami niya mag-drop. Tapos dito naman meron tayong siguro nasa, hindi ko alam kung 30 gallons tong mega box na to, pero hindi ko siya pinuno. Nandito yung mga male breeders natin. So kapag hindi ko sila ginagamit, inaano ko lang sila, hinimba ko muna dyan ng sama-sama, nakahiwalay yung female para iwas sa pag-control sa pag-breed. So pakita tayo ng sample. Meron tayong Red Dragon Snake Skin dito, meron tayong half black blue tsaka Dumbo Ear Mosaic na crossbreed, yung crossbreeding project ko. Kunin muna natin half black blue. Ito yung dalawang male breeder ko na HB Blue. Ayan, wait lang, tapat natin sa ilaw kasi ayan, naglalaki ang caudal. Tapos kung mapapansin nyo yung caudal fin nila, may punit na kasi kakagamit ko lang sa kanila. So i-groom muna sila para mag-heal yun, siguro at least a month or 2 bago mag-heal yung mga ganong punit sa caudal. Kasi minsan yung mga female natin medyo aggressive, tapos mas malaki pa sila sa male, kaya kapag ayaw nila, talagang inaaway nila o sinasaktan nila yung mga male natin. So ayan, yan yung male half black blue natin. Ngayon naman, pakita ko sa inyo yung sample ng Red Dragon Snake Skin. Ito, itong mga Red Dragon Snake Skin na to, hindi siya ganun ka-quality. Pet quality lang siya, pero para sa akin okay na rin siya kasi gusto ko yung patterns niya. Ayan, magtatay yan. Yun yung tatay nila medyo malaki, tapos mga 2 months old na itong mga juvie na yan. Ngayon naman, yung breeding project natin, pakita ko sa inyo. Or siguro, wait, mamaya saka na lang kaya, kasi iba-vlog ko na lang siguro. Pero ipakita ko na rin sa inyo sample. Ay, wala na uli. Ayan, wala pa din. Kabilis hayop. Nabugbog na. Wait lang guys, huhuli tayo ng pangmalakasan. Ayun. Ayan, kung mapapansin nyo, isa to sa result, sa unang result, first generation ng crossbreeding project ko. Ano yan, mukha siyang Dumbo Ear Mosaic. Yung isa kasi sa parent niyan, Dumbo Ear Mosaic, sobrang lakas ng genes niya, kaya kung mapapansin nyo, para lang siyang kal ng Dumbo Ear Mosaic. 'Di ba? Ano pa lang yan, 1 month and a half. Yan. Move on tayo dito. Sa side na to, puro rectangle basin na. Yan, kalahati puno ng water lettuce. Lahat yan. So dito meron tayong comet goldfish. Nag-iisa na lang siya kasi yung kasama niyan na wash out. Kasi itong tub na to, wala siyang drainage. Kaya
Dire-diretso na wash out yung mga anak niya. Tapos yung dalawa, hindi ko alam. Ay, yung tatlong breeder na kasama niya. Kinain yata ng daga o pusa. Kasi minsan, nakikita ko to. Gulo-gulo yung water lettuce, nakabaligtad. Tapos eto, nakatanggal din. Hindi ko alam kung ano yung tumitira sa kanila. Dito naman, sa side na to, ayan, nagtatago sila kasi kakahuli ko lang dalawang female eh. Female na jubi na mga red dragon snake skin. Diyan sila nakalagay. Meron ba magpapakita? Basta meron dyan. Nagtatago sila dun sa ilalim ng water lettuce dahil nga sa kakahuli ko lang sa kanila. Tapos dito, ano ba to? Ganun pa din. Ay hindi, crossbreed to. Female ng mga crossbreed na pinakita ko sa inyo kanina na mukhang Dumbo ear mosaic. Tapos mayroong fry na kasama. Saan na kayo? Magpakita naman kayo Tapos dito naman, Dumbo ear mosaic to na back cross o cross back, kung ano tawag doon, yung binread ko sa magulang nila o inbreed, di ko alam, di ko ganong sure, pero aralin natin yan sa susunod. Ayan, ganyan lang seta, puro ano to, bali puro gapi to. Tapos ayun, isang feeder goldfish. Dito, yan, nagpapakita sila, meron tayong duckweed, tas DIY ring na hose para dun sa space sa surface, para kung sakaling kailangan nila extra oxygen or mag-gasp ng hangin, or dito na rin ako nagpapakain or kung ano man. Kaya kapansin-pansin na marami sila dyan. From jubi to fry, mga inbreeding to na red dragon snake skin. Mga halo-halong ano na yan. Basta mag-breed lang, parang ganun ba. Tapos, susunod, dito, ayan, gapi grass lang yan. Dito naman, meron tayong kakaanak, 3 days old na half black blue. Ayan. Nasa 30 plus yung fry na to sa timba. Kasi dito ako nagpapaanak ng mga breeders ko sa timba. Sineseparate ko sila. Dito naman, balloon mollies din yan. Nasa 20 plus. So, dito naman meron tayong local balloon molly breeder na inaantay nating mag-drop. Tapos dito, platinum. Platinum ba yan? Basta, sabi sa pet shop, platinum. Platinum molly breeder na inaantay din natin mag-drop. So, ayan. Then, dito tayo sa mga tanks natin. Dito, ganun pa rin setups nila. Wala pa rin aeration, just plant, tapos tubig, tapos minsan may lava rock. Yun. Dito, meron tayong nasa 30 plus na red dragon snake skin. Ayan. 5 gallons yung tank na yan. Meron lang gapi grass natin. Dinagna ng bato, tapos pinag-grow ko. Tapos, dito naman yung breeder ko ng Dumbo ear mosaic. Namatay na yung ilang male breeders ko eh. Tapos, dahil ito kasi, itong female na yun, buwisit yan eh. Matapang siya masyado. Nakakailang male na siyang pinapatay. This side naman, meron tayong AFR na binibreed. Asan yung male? Ay, magpakita ng male. Ay, nahiya sila, baka ma-stress yung female. Ayun, tingnan nyo na lang. 2.5 gallons yan, may dalawang. Ayun yung male nandun sa loob. Dito, meron tayong 50 plus. Hindi pa naman, ano to eh, bilang na bilang. Estimated pa lang yun na HB Blue din. Kakaanak lang uli nito. 4 days ago naman to, magkasunod sila nung nasa timba. Ayan. Green water din siya. May plants. Nasa ilalim yata yung iba. Tapos, dito sa mga 6 liters na pinutol na bote ng Wilkins tsaka Absolute, andito yung breeder na pangalawang beses na nag-drop. Ayan, 2.5 inches yata yan or 2 inches lang from mouth to tail. Basta yan yung pinakamalaki kong female breeder. Sobrang laki niya. Kasi ito naman yung isang HB Blue breeder. Siya yung nag-drop sa timba. Tapos dito yung mga red dragon snake skin na pang out. Ayan, makikita nyo. Tapos ito yung red dragon snake skin din na jubi. May female tsaka male. Dito, isang AFR female. Nakaseparate to dahil akala ko nun buntis siya, tapos bigla na lang lumet yung tiyan niya. So, wait, may tricycle. So, ayun. Hindi nagtuloy yung Galing. Galing. Hindi natuloy yung pagbubuntis niya, pero nakaseparate pa rin siya. Medyo aggressive kasi to eh. So, yun lang guys. Bali, lahat na nakikita nyo sa likod na yan, yan yung mga
binreed natin tsaka mga kinikip kong isda rito. Bali, I started this hobby since April siguro this 2020 lang. So, yung molly and guppy breeding lang yun. But before, mas bata-bata pa ako, nag-aalaga na ako ng isda. Like yung mga flower horns pa ko, ghost knife fish, yan, yung medyo malalaki yung size kasi ilan lang yung aquarium ko nun eh. So, doon ako nagpo-focus sa mga lumalaki. Tapos ngayon, medyo nakakaadi kasi itong pag-aalaga ng guppy dahil sa dami nilang strain, sa magaganda nilang colorations, tsaka characteristic. So, ayun, within 5 months, ganyan nakadami yung alaga nating guppy. So, napakabilis lang nila paramihin, napakadali nilang i-keep, no aeration, no filtration, tapos pakain lang, tubig, stock water, 3 to 5 days old na water ang gagamitin, tapos regular water change lang. So, ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo na makita, shinare ko lang sa inyo yung update sa mga alaga kong isda na guppies, mollies, at yun, yung dalawa na yun. So, please huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga susunod pang videos.